Magandang araw, class. Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin na pangunahan ni Michael. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang araw ay kapitong baitang ng masigasig. Itinagagalak ko rin kayong makilala. Bago ang lahat, sino muna ang sekretarya ng klase? Sunshine, meron bang lumiban sa klase ngayong araw? Palakpakan niyo ang inyong mga sarili dahil yan ay patunay lamang na kayong lahat ay interesadong matuto para sa talakay natin ngayong araw. Bago ang lahat, class, meron lamang akong mga sasabihin sa inyong alituntunin ko sa loob ng silid-aralan at kinakailangan niyo itong sundin sa oras ng ating diskusyon. Una, makinig sa guro. Makinig sa guro nang sa ganon ay meron kayong isasagot mamaya sa aking mga katanungan. Pangalawa, magtaas lamang ng kamay kung may gusto kayong sabihin at kung may kasagutan kayo sa aking mga katanungan. At pangatlo, iwasan ang paggamit ng telepono. Lalo na kung hindi ito kinakailangan at kung hindi ko ito ipinahintulutan bilang inyong guro. Naunawaan ba? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, class, sino sa inyo ang nakakaalala kung ano ang tinalakay natin noong nakaraang araw? Jerica? Tama. Ito ay napapatungkol sa tagumpay ng ASEAN. Bigyan siya ng 3 palakpak. Ngayon, nagtagumpay naman ba ang ASEAN sa kanyang plano na para sa ikabubuti ng mga rehiyon na kanyang nasasakupan? Rene? Tama. Ngayon ay nasisigurado ko nang nakinig kayo sa talakayin natin noong nakaraang araw. Ngayon naman, class, bago tayo dumako sa formal na talakayin natin ngayong araw, magkakaroon tayo ng aktibidad. At itong aktibidad na ito ay pinamagatan kong pang-memoryang tanong. Alalahanin mo naman ako. Nababasa ba sa likuran ng ating panuto? Kung hindi ay ako na lamang ang magbabasa. Panuto. Ang guro ay may ipapakitang litrato at mga salita sa chart. At sa loob ng 5 segundo, kinakailangan na makabisado ng mga estudyante ito. Pagkatapos ng 5 segundo ay tatakpan na ng guro ang chart at kinakailangan na maalala ng mga bata kung ano ang mga nakaugnay na salita sa bawat larawan. Naunawaan ba? Mabuti naman kung ganon. Handa na ba ang lahat? Kung handa na ang lahat, ay ito na ang larawan. Pag pinakita ko ang larawan, class, ay bibilang ako ng 5 segundo at pagkatapos ng 5 segundo ay tatakpan na ito or ililipat ko na ito sa panibagong slide. Handa na ba? Bibilang na ako, class. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, class, ang susunod na slide ay dito na ipapakita kung ano ang mga kinakailangan yung hanapin o iugnay sa mga larawan. Naunawaan ba? Para sa unang larawan, sino ang gustong sumagot? Rene, ano ang iyong kasagutan? Brunei, tama ba siya, class? Tama. Ngayon, para sa pangalawang larawan, ano ang inahanap nitong salita? Indonesia, tama. Para sa pangatlo, Nicole.
Malaysia, tama ba siya, class? Tama. Para sa pang-apat na larawan, sino ang gusto sumagot? Mary Rose? Myanmar, tama. Para sa pang-anim na larawan, ano ito? Singapore, tama. At sa pinakahuling larawan, ano ang nakaugnay na salita dito? Vietnam, tama. Ngayon ay palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Ngayon, class, base sa aktibidad na ating ginawa, ano sa tingin nyo ang tatalakayin natin ngayong araw? Jerica? Ito ay napapatungkol sa mga bansa? Maaari? Meron pa ba ibang kasagutan? Rene? Ito ay napapatungkol lamang sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Pwede? Sunshine? Hindi lahat ng bansa sa Timog Silangang Asya ay kabilang dito. Tama. Ngayon, class, ang ating tatalakayin ay napapatungkol sa ang Pilipinas sa ASEAN. Ngunit bago ang lahat, nais ko munang malaman niyo kung ano ang mga dapat yung matutunan pagkatapos ng ating talakayin. Sa aralin ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, natutukoy ang kasaysayan sa ng Pilipinas sa ASEAN. Pangalawa, natatalakay ang dahilan ng pagsapi ng bansang Pilipinas sa ASEAN. At pangatlo, nagpapakita ng pagpapahalaga sa kahalagahan ng ASEAN sa Pilipinas. Ngayon naman, class, ano sa tingin nyo ang ibig sabihin ng salitang ASEAN? Jewel? Association of the Southeast Asian Nation. Magaling, bigyan siya ng 3 palakpak. Ngayon, class, ang Association of the Southeast Asian Nation ay isang organisasyon na kung saan kasama ang ilang mga bansa dito. Ang mga bansa na kabilang sa Timog Silangang Asya. Tama ang mga sinabi niyo kanina? Rene, maaari bang pakibasa? Maraming salamat. So class, ang ASEAN ay binubuo ng 10 bansa. Ang mga bansang ito ay ang Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, at Vietnam. Ngunit class, ang ASEAN ay binuo o hinubog lamang ng 3 bansa dati bago ito naging 10. Naunawahan ba? Ang 5 bansa na bumuo ng organisasyon na ASEAN ay Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, at Thailand. I-take note ang mga bansang sinabi ko. Ang 5 bansang yun, class, ay sila ang bumuo ng ASEAN noong Agosto 1967. Class, ang mga sumunod na 5 bansa ay Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, at Cambodia. Ngayon naman, class, ano nga ba ang mga dahilan ng pagsapi ng Pilipinas sa ASEAN? Maaari bang magbigay kayo ng mga maaaring dahilan? Nicole? Pagpapalakas ng mga bansa, magaling. Meron pa bang ibang kasagutan? Rene? Para sa seguridad ng bansa, magaling. Meron pa bang iba? Pagpapalawak ng kalakalan, magaling. Ang inyong mga sinabi, class, ay tama. Ngayon, narito ang 4 na dahilan ng pagsapi ng Pilipinas sa ASEAN. Una, para sa pagkakaisa ng Timog Silangang Asya. Ako na lamang ang magbabasa, class. Ang
ASEAN ay naglalayong magkaroon ng kapayapaan, seguridad, mapaunlad at tulungan ang mga bansang nasasakupan nito. Isa yan sa kagustuhan ng ASEAN kung bakit binuo nila ang ASEAN para sa pagkakaisa ng Timog Silangang Asya. Ngayon, sumapi ang Pilipinas nang sa ganon para matulungan ng ibang bansa ang Pilipinas sa kung anumang problema nito. Pangalawa, ekonomikong pag-unlad. Sumama ang Pilipinas sa ASEAN Plus dahil alam ng Pilipinas na kapag sumama siya sa ASEAN is mabibigyan ito ng pagkakataon para mapalakas ang ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng kalakalan. Pag sumama ba ang Pilipinas Class, mapapalago nito ang industriya at infrastruktura sa bansa? Tama. Ngayon, ang pangatlo naman ay ang seguridad. Tama ang sinabi kanina. Sumama rin ang Pilipinas para sa seguridad nito. Diba? Nagkaroon na dati ng World War. Tama? Hindi ganun kalakas ang Pilipinas. Tama ba, class? Tama. Ngayon, sumama ang Pilipinas sa ASEAN nang sa ganon is para mapalakas ang seguridad ng bansa. Para hindi ito basta-basta masakop lamang ng iba pang bansa sa ngayon. Alam naman natin, class, na nasakop ng bansang Pilipinas dati. At ang pang-apat ay ang para sa kultural na pagpapalitan. Ang ASEAN Class ay binubuo ng 10 bansa. Ngayon, tayo ay kabilang nasa ASEAN. Ang mapabilang sa ASEAN Class ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pagpapalitan ng kultura, kaalaman, at teknolohiya sa pamamagitan ng mga miyembro nito. Ang kultura class, kaalaman, teknolohiya ay umiikot sa mga bansang nakapaligid dito. Alam naman natin na ang bawat individual ngayon ay meron ng kaalaman patungkol sa kultura natin at kultura ng iba. Meron na tayong kaalaman na i-share o na ibabahagi na ng ibang bansa ang kultura nila, kaalaman at teknolohiya. At yung mga sinabi ko, class, ay dahil sa napabilang ang Pilipinas sa Association of the Southeast Asian Nations. Ano na nga ulit ang apat na dahilan kung bakit sumama ang Pilipinas sa ASEAN? Yes, Jerica? Magaling. Bigyan siya ng 3 palakpak. Sunod naman, class, ay ang pagpapalakas ng kalakalan. Ang ASEAN ay nakatutulong upang mapalakas ang kalakalan ng Pilipinas sa ibang bansa at iba pang rehiyon. So, ang ASEAN, class, ay isang organisasyon na naglalayong palakasin ng ekonomiya, politika at kultura ng mga bansa sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. And ang ASEAN class ay nagtataguyod ng pagtutulungan sa ekonomiya sa pagitan ng bansa sa rehiyon na nagbibigay ng mas malawak na oportunidad para sa negosyo at industriya ng Pilipinas. Next is pag-unlad ng turismo. Ang ASEAN ay nagbibigay ng pagkakataon para makilala at mapaunlad palalo ang turismo sa Pilipinas. So, class, ang pag-unlad ng edukasyon, ang ASEAN ay nagbibigay ng pagkakataon para makilala, mapapalalo ang turismo sa Pilipinas. And sa pamamagitan ng pag-unlad ng turismo, class, ang Pilipinas ay makapagbibigay ng mas malawak na opportunity para sa Pilipinas at makilala bilang isang popular na destinasyon ng mga turista. Next is pagpapalakas ng relasyon. Ang ASEAN ay nakakatulong upang mapalakas palalo ang relasyon ng Pilipinas sa iba pang rehiyon. So dito, sa pagpapalakas ng relasyon, class, ang ASEAN ay nakakatulong para mapalakas palalo ang relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa para mapaunlad ang ekonomiya at politika ng bansa.
And the last one is pag-unlad ng edukasyon. Ang ASEAN ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pag-unlad ng edukasyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapalitan ng kaalaman at teknolohiya. Sunod naman class, 'di ba? Ang ASEAN class nakakatulong para mapaunlad ang edukasyon sa Pilipinas at makapagbigay ng mas malawak na pagkakataon para sa mga Pilipino na makapag-aral at makapag-develop ng kanilang mga kasanayan. Ngayon ay natapos na ang ating talakayan. Ako naman ay magtatanong. Class, bilang mag-aaral, paano mo maipapakita ang kahalagaan? Ngayon naman class ay magkakaroon tayo ng aktibidad. Paano to? Ang mag-aaral ay mahahati sa dalawang grupo at ang bawat grupo ay mabibigyan ng iba't ibang gawain. Kagrupo ko muna kayo. Ito ang group 1 at ito ang group 2. Unang pangkat. Paano to? Ang grupo ay gagawa ng isang sanaysay gamit ang mga nalikam na opinyon ng mga miyembro nito patungkol sa isang pananaw, isang pamayanan, 10 bansa, isang pagkakakilanlan. Ang gagawin ay maaaring matapos sa loob ng 10 minuto. Pamantayan sa pangkatang gawain. Kaisahan ng mga kasapi sa pagbabahagi ng idea. 8 puntos. Ang nilalaman ay nahihingil sa paksang tinatalakay. 10 puntos. Kahusayan sa paglalahad sa klase. 5 puntos. Nakasunod sa itinakdang oras. 2 puntos. Total of 25%. 25. Pangalawang pangkat. Panuto. Gumawa ng isang graphic organizer at ilagay kung ano ang mga dahilan bakit sumama ang Pilipinas sa ASEAN. Panuto. Magsulat ng isang sanaysay tungkol sa kahalagahan ng ASEAN sa Pilipinas at sa rehiyon. Pamantayan sa pagsulat. Criteria. Kalinisan. Malinis ang pagkakaguhit. Napakahusay, 5 puntos. Mahusay, 4 na puntos. Paghusayin, 3 puntos. Kaayusan, maayos na pagsusulat. Ngayon naman class, ay magkakaroon tayo ng pagsusulit. Gawain 1. Panuto. Isulat lamang ang tamang sagot. Meron lamang kayong 10 minuto para tapusin ito. Tapos na ba ang lahat? Maaari nang pakipasa sa harap ang inyong mga papel. Meron lamang kayong 10 minuto para tapusin ito. Tapos na ba ang lahat? Maaari nang pakipasa sa harap ang inyong mga papel. Ngayon naman class, para sa inyong takdang aralin, magsulat ng sanaysay tungkol sa kahalagahan ng ASEAN sa Pilipinas at sa rehiyon.